yung mamaya medyo grounded. Okay. Pero yung umpisa lang naman. Okay. So, for today, we will be embarking on a new chapter sa ating pag-aaral. Okay. Basically, we will now start chapter 4. Okay. So, just an announcement muna bago ako magpatuloy. Naka-upload na sa YouTube playlist nyo yung yung lecture para sa chapter yung last parts ng chapter 3. Okay, bali yung week 5 lecture natin. Naka-ano na siya, naka-upload na siya sa YouTube playlist natin. So, paki-check na lang feedback and control systems lecture. Oh, yun yung pangalan nun. Sa YouTube. So, yung link nyo naka-link naman kayo dun sa ating course notes. Okay. So nandoon naman na yung link nun. And also nasa content library na rin siya nung OneNote natin. Okay. So I hope medyo nadaanan niyo na yung lesson last week. Okay. Anyway, nakapag-discuss naman tayo ng konti last time. Okay. So hopefully may idea na kayo regarding dun sa kahit na hindi niyo pa masyadong napapanood yung discussion. Okay. O hindi niyo pa napapanood yung discussion. And ayun. So for today, we will start yung next chapter ng ating study sa control system, which is about reduction of multiple subsystem. Okay? So matagal na 'tong nasa 2 weeks ago, basta matagal na 'to nasa OneNote ninyo. Okay? So hopefully medyo nabasa niyo na siya ng konti. Okay. Pero I have prepared a recorded lecture para dito. Okay. So para hindi naman din masayang yung effort ko. Okay, para hindi naman doble yung discussion. So I'll let you watch yung na-record ko. And this will be uploaded later sa ating idadagdag natin to sa YouTube playlist natin. Okay. So basically itong chapter na to, bali chapter 4 ito. Okay. Would be the last chapter na i-discuss natin bago tayo mag-midterms. Okay? So, yung coverage ngayon yung midterms niyo hanggang dito. Hanggang dito sa part na to. Okay? So, ayun. And it's also na it's also a good thing na nag-delay tayo ng ng ating exams kasi I heard na meron daw problem something sa internet dahil may emergency maintenance daw ang Asian American Gateway. Bali yun yung kable na tumatakbo galing Hong Kong yata papuntang US. Okay. At doon dumadaan yung karamihan ng internet traffic natin. But nakatanggap naman kami in our case, nakatanggap naman ako ng advisory nakatanggap naman kami ng advisory from PLDT na hindi naman daw kami apektado. Okay. So, ayun. And may nabasa ako kanina sa kung if you can confirm, may nabasa ako kanina sa NU, hindi ko alam kung NU SG ba yon or something like Pero nabasa ko na hindi rin naman daw apektado ang Globe, sabi ng Globe. Okay. Pero it's a good thing na wala naman na tayong scheduled na major activity from today until the 30th. Okay, kasi yung activities natin naka-schedule after na nun. Okay. So ayun. So I'll play now yung yung ating video. Okay. And please listen in. Okay. Kunin niyo yung kunin natin yung matututunan natin and take notes if you can. Also try to work on some of the examples. Okay. So and if you have questions, feel free na ilagay niyo siya sa chat. Pero bago 'yun, pasensya na kayo kasi yung first 20 minutes nung video, medyo erratic yung audio.
So, yun na siguro yung naranasan ko kanina dito. Kaya siguro yung mic ko pala siguro yata medyo grounded. Okay, so medyo may maririnig kayong konting ugong while the video is ano. Okay. So, ayun. Test lang muna natin ah. Okay. Or familiar forms na tinatawag. Raise hands kung merong ano, kung merong audio. Familiar forms na tinatawag sa block diagram algebra in which ang objective natin is mahanap yun or ma-pinpoint yun para ma-reduce natin siya. Okay, sige. Okay. So, ano yung tatlo na yan? Okay. So, we now proceed with chapter 4 of your lesson in which we will discuss how to reduce complex multiple subsystem in one of the forms. Okay. So, going back to the design process, we discussed natin sa chapter 1. Take note that itong step 5, nilagpasan natin after discussing step 4. Kasi step 4, nag-model tayo. Tapos, tumalad na tayo sa dali sa step 6 para discuss yung time response. Okay. Now, in this case, we would like to go back to step 5 para gawin yung step na multiple blocks, reduce the block diagram into a single block or a closed loop system. Okay? Kasi yung subsequent na analysis and design methods na meron tayo would actually require us to express your block into either one of those two forms. Okay? So, it requires us to reduce the system, okay, into either one of the following two single equivalent forms. So, either it's a single block, okay, or a unity feedback system. So, ito yung itsura ng single block natin where meron tayong G of S, tapos meron tayong C of S dito, tsaka R of S. Okay. Tapos meron tayong unity feedback system where meron tayong block na merong feedback whose K is 1. Okay. So, either dyan yung mapupunta yung ating point. Now, in relation to our design objectives of reducing the desired transient response, reducing steady state error, and ensuring stability, we have seen in the previous chapter that we can obtain transient response characteristics of the system if it is expressed as a transfer function of a single system. So kung ang ating system ay naka block lang siya o naka single block lang siya, okay, then we will be able to obtain yung transient response natin. Okay. In this case, i-consider natin yung isang block kapag nanggaling sa isang complicated or isang malaking complex system yung ating system. Okay. Yung single block equivalent niya is tatawagin natin closed loop equivalent. At yung transfer function, yung transfer function nandito, tatawagin natin closed loop transfer function. Okay? So, kapag nanggaling yan sa mas malaking system. Okay? So, ito, tatawagin natin ngayon ito, closed loop system. Okay? At yung G of S dito, or actually, kapag closed loop system, mas tatawagin na natin siyang P of S. Okay? Mas iyan natin siya as P of S. Okay? P of S refers to the closed loop system para maiba siya dun sa G of S na later on i-differentiate pa natin. Okay? So, ayun, pag kumukuha tayo ng transient response characteristics, okay, basically, ang tinitingnan natin is ma-reduce yung system natin into its closed loop form. Okay, so maging single block siya pagka transient response. Okay, so pag transient response, single block. Okay, now, moving forward, okay, we will be able to evaluate the stability. Kung stability ang pag-uusapan natin, kailangan natin ma-reduce yan sa closed loop system kasi ang kailangan natin hanapan ng stability is yung tawag natin closed loop poles. Okay, so yung closed loop poles are the poles of the closed loop transfer function. Okay, so, ayan.
And whereas, kapag steady state error naman, okay, although we can find it either ways, okay, steady state error would be more intuitively evaluated using a unity feedback form. Okay, so kapag naka-unity feedback form yung ating system, it would be steady state error would be more intuitively evaluated and analyzed. Okay, so stability, single block. Okay, kapag steady state error, unity feedback. Okay, so that is why we need to learn yung skill of um, reducing complex systems into one of those two forms. Okay, so ayun. So mamaya magde-define pa tayo ng mga terms. Okay. So this chapter will present two methods. Okay. We will present two methods of reducing complex systems into simple forms. Okay. So either we use reduction of blocks using block diagram algebra, or we use signal flow graphs. Okay, using Mason's rule. Okay. So anong difference nila at anong advantage ang pinoprovide ng ano? Basically, ang block diagrams ay ayun, mas intuitive siya in terms of transfer functions. Okay, napag-aralan natin 'yan. Dahil nga yung output niya is basically the product of the transfer function and the input. Okay. Now, ang signal flow graph, which we will define later on, would actually be more useful kapag meron tayong state space model. Okay. Pero since we are not dealing with state space models in a deeper sense, okay, ang treatment natin sa signal flow graphs is actually an alternative dun sa block diagram algebra na yun. Okay, so what we will do is i-convert natin yung block diagram natin papuntang signal flow graph. Okay, and then yung signal flow graph i-reduce natin into, or i-simplify natin using Mason's rule. Okay. So, yun yung magiging natin ng signal flow graph. Pero tandaan nyo, ang signal flow graph, mas gamit siya kapag if you're dealing with state space models. Okay. So, as per our outcomes, okay, at the end of this lesson, you should be able to reduce a block of multiple subsystems into its equivalent single block form or unity feedback form representing the transfer function from input to output. Okay. Analyze and design transient response for a system consisting of multiple subsystems. Okay. Convert block diagrams to signal flow diagrams. Okay. And find the transfer function of multiple subsystems using Mason's rule. Okay. So, yeah. Now, let us start our discussion about block diagram and block diagram algebra. So, a complex system consisting of multiple subsystems is represented in a block using 4 components. So, meron kayong 4 na components na nakikita sa isang block diagram. Okay. Number 1, a block that represents the subsystem. Now, inside that of the block is the transfer function. Okay. Number 2, the signals, which are represented by arrows. Okay. And the name of the signal is written above those arrows. Okay. So, normally, nilalagay natin siya kapag importante yung name ng signal na yun. For example, yung input at saka yung output. Okay. Pero kapag hindi na masyadong importante, like for example, nasa gitna siya ng block diagram, minsan hindi natin siya pinapangalanan. Pero there are times na importante yung pangalanan siya kahit arbitrary name lang. Okay. Also important is the direction of the arrow. Okay. This indicates how the signal flows in and out of blocks and other components. So, nalalaman natin kung ano yung input ng block using yung direction ng arrow na papunta sa kanya at saka yung output niya, which is palabas naman sa kanya. Okay. Same thing with summing junctions. Okay. So, a summing junction, ito siya. Okay. Takes the algebraic sum of its inputs. Okay. So, pwede tayong mag-represent ng 2 or more input signals. Okay. Pero sometimes that's for convenience. Okay. Convenience sa pagsusulat. Okay. Pero tandaan niyo na kapag meron kayong summing junction na merong 3 input. Okay. Kagaya niyan. Okay. Equivalent yan o similar yan sa
um, dalawang summing junctions, okay, na merong tagdalawang input. Okay. So mamaya, the algebra of it will actually explain kung bakit sila equivalent. Okay. Also, nilalagay natin sa gilid nung signal, yung sign kung ang i-add ba natin na signal is positive or negative. Okay, so in this case, we have R1, R2, tsaka R. Yung R3 nyo naka-indicate as negative. So that yung magiging output niya dito is basically R1 plus R2 minus R3. Okay, so yun yung summing function. Okay, number 4 is the pick-off point. Okay, so the pick-off point represented by this one. So which is wala naman kayo makikita dyan. Pero for emphasis sa mga drawing, medyo nilalagay natin mas makapal na dot yan. Okay. Now, the pick-off point distributes the input signal undiminished to several output points. So parang nire-replicate niya lang yung signal. Okay. So, theoretically, yung pick-off point natin suffers no loss. Okay. So, ayun, yun yung natin, yun yung natin, 4 components ng block diagram. Block, signal, summing junction, tsaka pick-off point. Okay. Now, kapag meron tayong multiple subsystems, okay, ang ultimately, ang hahanapin natin sa sa complex system natin is yung existence na 3 main topologies or 3 common topologies. Okay? Or familiar forms na tinatawag ng block diagram. So, meron tayong 3 familiar forms na tinatawag sa block diagram algebra in which ang objective natin is mahanap yun or ma-pinpoint yun para ma-reduce natin siya. Okay? So, ano yung 3 na yan? Number 1, yung blocks in cascade. Okay? So, blocks in cascade, so alam naman natin kung ano yung meaning ng cascade. That is, we put the output of a preceding block as input to the succeeding block. Okay, so kung ito yung natin, mga systems natin, okay, basically, yung output ng ating yung output nating first block is gagawin nating input sa second block. Tapos yung output ng second block natin, gagawin nating input sa third block. So that we say that these 3 systems are connected in cascade. Or in other terms, this is also connected in series. Okay, this is also connected in series. Okay, so ayun. Now, when we use this kind of system, when we use this kind of system, yung ating ang nangyayari ito, since this is yung output nito, okay, sabihin natin G1R, okay, which is tingin natin ng saglit ah. Nadidinig niyo ako? Okay, sige, pababa. Okay. Raise hands pag nadidinig niyo yung audio ah. Okay. Raise hands pag nadidinig niyo hindi, yung audio nung video. Sorry. Hindi ko dilinaw. Raise hands pag nadidinig niyo yung audio nung video pag plinay ko siya. Okay. At yung magiging output dito is basically x2 times g2. Okay. But remember that x2 is g1 times r. Okay. So lalabas ngayon, ang magiging output dito is g2, okay, times yung x2 palitan natin ng g1 times r. So ito yung magiging output niya dito. Okay. And then ganun din dito. Okay. Now, overall, ito yung magiging output niya after the third system. Okay. So pag hinanap nyo ngayon yung ratio na C over R, okay, makikita natin na yan ay G1 times G2
times G3. Okay? Therefore, yung equivalent transfer function nitong tatlong cascaded system na to, is basically ito. Okay? So, anong essence? Or anong lesson natin doon? Ang lesson natin doon is that blocks in cascade, okay, can be reduced into a single system by multiplying their transfer functions. Ito siya. Okay. So, yung equivalent transfer function ng ating blocks in cascade, okay, would be that of the product of the transfer function of the individual subsystems. Okay. So, yun yung cascade. Second familiar form is yung blocks in parallel. Okay. Now, blocks in parallel have an input signal that is common to each block. Okay. And the outputs of each block is then added. So, meron kayong signal na common sa mga blocks ninyo. Tapos, yung bawat output mo is i-add. Okay. Take note yung yung direction ng signal. Kasi mamaya baka malito kayo pagdating doon sa susunod eh. Okay. Pero in this case, tingnan nyo na lahat ito ay yung output ng G1, G2, tsaka G3 are facing the same direction. Okay? So, para makonsider siya as parallel. Okay? So, ngayon, what would happen is simply, okay, yan na rin pa, sa madaling sabi na ito, yung equivalent transfer function nito, okay, nung mga blocks na to na nakaparallel, would actually be the sum of their individual transfer functions. Okay? So, blocks in parallel have the subsystems transfer function added. Okay? So, ayan. That's for parallel. Okay. And finally, yung pangatlong familiar form natin is the feedback form. Okay. Now, the feedback form is a typical configuration of a closed loop or feedback control system. Okay. So, alam natin na ang pinag-usapan natin is yung closed loop system. Okay. Madalas sa pag-usapan natin yung closed loop system para ma-automate nyo yung inyong control system. Okay. So in this case, we can actually reduce the closed loop system into a single block. Okay, using yung tinatawag na feedback formula. Okay, so paano siya mangyayari? Ganito ang mangyayari diyan. We will actually refer to this diagram. Okay, para makuha natin yung equivalent form ng feedback form natin. Okay, so we have the following drawing for your closed loop system. So basically nagsimula yan sa ganitong form. Okay, so may controller, may plant kayo, tapos meron kayong output transducer and feedback kung dalawa yung elements sa Pero basically, marireduce natin yan sa ganito. Okay, using yung series or yung cascade form. Okay. Now, what would happen here para ma-reduce natin ito into a single block is hanapin natin yung expression with respect sa R at saka C. Okay, sa R at saka C. Okay. Okay. Now, take note lang na ito, okay, pag hindi indicated yung sign, it should be considered positive. Pero in this case, generalize ko na siya para masakop din natin yung case ng positive feedback. Okay. So, ganito ang mangyayari dito. Una, alam natin na if you are looking here, okay, kung titingnan natin dito, okay, alam natin na yung ating C, okay, can be evaluated as G times E. By the way, tinanggal ko na yung mga variable na S. Okay. So, alam naman natin na lahat ito ay function of S na. Okay. So, alam natin na ngayon yung C is equal to G times E. Okay. Now, looking here, dito naman, alam natin na yung magiging signal dito, paglabas niya ng H, okay, paglabas niya ng block na H, okay, is CH. Okay. And then using yung natin sa aming block, okay, yung E ngayon, okay, is basically R minus plus CH. Okay. So, ayan. Now, ang gawin natin ito, i-substitute natin dito. Okay, let us replace E here with this one, with this expression. Okay, so we will have G times E
times R, okay, times R, ah, dito natin lagay sa back. C equals G times R minus plus CH. Okay? Then, let us distribute yung GR natin. Okay? Minus plus GCH equals C. Ito ngayon, i-transpose natin dito. Pag transpose nyo ngayon dyan, yung negative niyan magiging positive. Tapos yung positive niyan magiging negative. Okay? So, that is why, ang ano natin is, um, ang magiging ano natin is, hello? Ayan. Ang magiging expression natin becomes C plus minus GCH, okay, equals GR. Okay, and then factoring out yung C kasi common yung C dun sa ano natin, sa left side natin. We will have C times 1 plus minus GH, okay, equals GR. Okay, and then finally, looking for the transfer function C of S over R of S, which is yung single equivalent nito. Okay, kasi ito, iaano natin siya, kung isi-single block natin yan, okay, this is R of S, this is C of S, yung output niyan. Tawagin natin tong T of S. Okay? So, yung magiging T of S natin dito, which is later on tatawagin natin closed loop transfer function, okay, would then be equal to G, okay, over 1 plus or minus GH. Okay. So ito ngayon, itong formula na yan is what we call the feedback formula. Okay. So that reduces any feedback system or any feedback form. Okay, any feedback form papunta dito. Okay. Now, some terms. Again, yung T of S, tatawagin na natin siyang closed loop transfer function. Okay? So, T of S here is now what we call the closed loop transfer function. Okay? Yung product na GH, okay, tatawagin natin siyang open loop transfer function. Okay? Nakalagay naman yan dito. Yung GE or yung tinawag kong T of S sa ano ko, sa derivation ko, ito, yung T of S dito. Okay, tatawagin natin siyang open loop, closed loop transfer function. Okay, so ito siya. Okay. Tapos yung product GH, okay. So GE or T of S, closed loop transfer function. Okay, yung product GH is the open loop transfer function or the loop gain. Okay. So later on, mas may ano pa natin yan. Mas ma-appreciate natin yun dahil mas gagamitin natin yung form na to ng paulit-ulit sa mga susunod na mga lessons natin. Okay? Now, also, take note na pag negative yung feedback ninyo, okay, you use plus here pag negative yung feedback. Okay? Tapos kapag positive yung feedback, you use minus. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng dalawang sign na yun. Okay. Now, the rule of the thumb pagka nagre-reduce tayo ng system natin, okay, is to find these three familiar forms. Okay? So, hanapin natin yung tatlong familiar forms na yan. Okay. So, bago ako mag-proceed dun sa nakalagay dito sa lesson natin, let us work on this example first. Okay. So, mare-reduce yung example 4.1 muna. So, mare-reduce natin ngayon yung ating system, yung ating block diagram sa Okay, or i-reduce natin itong block diagram into a single transfer function. Okay. So, ganito. Hahanapin natin yung mga familiar forms. Okay. So, ano yung mga familiar forms na kita natin? Okay. So, una, kitang-kita dito itong part na to. Okay, as cascade. Okay, nakaka-cascade yan. So, kung nakaka-cascade yan, simply,
Mare-reduce natin yan into a single block by multiplying their transfer functions. Okay? So that's number 1. Okay? Number 2, itong tatlo na to, okay, meron silang common input. Okay, tapos yung output nila dito, since tatlong ano to, no? Tatlong summing junction ito. Pero basically, kung titingnan niyo yung algebra ng ano, ng summing junction, okay, halimbawa ito, tapos ito. Ayan. Halimbawa, this is x1. Okay, this is x1, x2, tapos x3. Okay. Sabihin na nating positive lahat yan. Okay. So, paglabas ng signal nyo dito, after ng summing junction, that's x1 plus x2. Okay. So, lalabas ngayon dito sa summing junction na to, i-add yung x1 tsaka x2 dun sa x3. So, lalabas yan x1 plus x2 plus x3. Okay. So, ngayon, may i-conclude natin na pwede ko palang pagsamahin ito. Okay. Having 3 inputs. So, sabay-sabay natin kunin yung x1, x2, at saka x3. Okay. So, this is x1. This is x2. Okay, and this is x3. So, you would now have the output as x1 plus x2. Okay. Plus x3. So, ayan. So, makikita natin ngayon na kung meron kayong maraming summing junction at magkakasunod silang tatlo or magkakasunod sila, pwede nyo siyang i-reduce sa isa lang. Okay, by adding their inputs all together. So, mare-reduce nyo siya. Itong tatlo na yan, mare-reduce nyo sa ganito. Yung itong tatlong summing junction na to. Okay, mare-reduce nyo yan dito. Okay. Tapos pwede nyo ring gawin yung ano, yung inverse niyan or yung converse na ano niyan, na algebra niyan. That is, kung meron naman kayong ano, summing junction na multiple yung inputs, pwede niyo siyang paghiwa-hiwalayin. Katulad galing dito, pwede niyo siyang gawin ganito. Okay, so ayan. Pero in this case, mas kailangan natin itong form na tatlo sila, tapos magkakasama sila sa isang summing junction. Okay. So lalabas ngayon. Okay, lalabas ngayon dito. Okay. Parallel ngayon itong tatlo. Okay, kasi remember, meron silang common input, tapos yung output nila, i-add natin. Okay? So, parallel ngayon sila. Okay, so, ito ngayon tatlo, okay, mare-reduce natin yan sa, si H1 ay negative. So, negative H1, okay, plus H2, okay, plus H2, okay, minus H3. Ayan. So, mare-reduce natin siya sa negative H1 plus H2 minus H3. Okay. Pero, pag ni-reduce ko yan sa single block, okay, itong parallel form na to, ang gusto ko sana is negative yung ano, negative itong signal na to. Okay. So, kung negative yan, i-reverse ko lahat yung sign nito. Kumbaga, parang ipa-factor out ko yung negative. Okay. Parang ipa-factor out ko yung negative para maging common negative sila ng signal. Because I would want this to have a negative feedback. Okay. So, yung H1 ngayon magiging positive. So, H1 minus H2 plus H3 ngayon siya. Okay. So, ayan. So, ito na yung sinabi natin kanina na cascade. Galing dito. So, na-multiply na niya. Na-reduce na niya. Okay. So, ayan. So, ayun. So, na-reduce, nawala na to. Itong cascade form, tsaka itong parallel form. Okay. Now, meron tayo ngayon ditong feedback form. Okay. So, meron tayong feedback form dyan. At take note, na negative feedback to. Okay. So, kung ano yan, kung feedback form yan, gamitin natin yung feedback formula. So, that would be G2, okay, G3, okay, divided by 1 plus, dahil negative feedback, G2, G3, okay, times H1, minus H2, plus H3. Okay. So, para ma-reduce yun sa single system. Okay. So, you can now imagine na meron kayong dalawang blocks na lang na naiwan. Yung G1 tsaka ito as a single block. So, nakaka-cascade yun. Bali, i-multiply na lang natin yung transfer functions nila. Okay. So, we will have this as your
single block equivalent. Okay? So, ayan. So, kapag may question ba, Mr. Abil? Kasi nga, ang gusto nating mangyari, negative yung negative feedback siya. So, ang ginawa natin is para ang common sign nila is instead kasi kapag positive ang ginawa nating ang pag positive yung ginawa nating common sign ng tatlong ito, okay? Magpo-positive feedback tayo. Okay, normally kapag meron tayong control system, mas gusto natin negative yung feedback. Okay, so that is why ginawa ko yung switch kasi dapat talaga yan negative H1 plus H2 minus H3. Okay? Pero ang magiging common sign kasi nila nun, positive, pagka ito yung ginamit ko. So para maging negative feedback siya at maging negative yung common sign ng tatlo na yan, isi-switch ko yung sign nila. Kumbaga nga, tulad ng sinabi ko kanina, parang ipa-factor out ko yung negative. Okay ba yan? Okay. May questions pa ba? Raise hands ka kung nandiyan pa kayo. Yan. Good. Sige. Pababa na ulit. Tapos tuloy na natin to. Merong familiar forms, gagamitin lang natin yung yung rules natin para i-reduce siya to single block. Okay. Pero the question arises, what if wala yung mga familiar forms na yun? Okay. So, tingnan niyo mabuti yung familiar forms Kailangan ganyan na ganyan yung forma niya. Okay. Ibig sabihin walang pick-up point sa pagitan nila at walang signal na angat bigla diyan. Okay. Otherwise hindi yan cascade. Okay. O kaya merong summing junction sa pagitan nila, tapos merong signal diyan. Okay. So hindi yan kasama. Okay. So hindi yan kasama sa familiar form. Okay. So what if wala nga yung hindi nga readily available yung yung familiar forms. Okay. So what do we do? What we do then is we try to move some components. Okay. So ang option natin is mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-up point. Okay. So, yun ang dalawang option natin. Mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-off point. Okay. So, paano natin gagawin yung movement ng summing junction at nung pick-off point? Okay. So, ito yung mga rules. Okay. Ito mga rules na to, consistent naman to sa consistent naman to sa algebra. Okay. So, kumbaga, parang hindi nyo naman kailangan tong kabisaduhin ng special talaga. Pero kailangan lang, kabisado nyo kung paano nag-work tong kung bakit ganun yung equivalent formula. Okay. So katulad nitong number 4, moving a summing junction behind the block. So ibig sabihin, itong summing junction to, dadaling ko dito. Okay, para maging ganito siya. Pero what would happen is that kapag dinala ko yung summing junction dito, okay, yung second ko dito, yung second input ko dito, dapat magkaroon ng ma-duplicate siya. Okay, so paano naging equivalent yan? Ganito. Okay, so okay. Tatandaan nyo lang na na para maging equivalent sila, kailangan lahat ng inputs parehong-pareho, lahat ng outputs pareho. Okay. So, ito yung original form, no? So, yung original form natin says na i-add natin si x1 tsaka si x2 through this summing junction. Tapos, i-multiply natin siya sa G3 para ma-produce si x3. Okay. So, that means we will have x3. Okay. Yung x3 natin is basically g times x1 minus plus x2. Okay. Now, sa algebra, pwede natin i-distribute si g. Okay. So, that becomes g times x1 minus plus g x2. That would be your x3. Okay. At ito, pag dinrawing natin to sa block diagram, ganito ang mangyayari dyan. So, meron tayong x1. Okay. Ito si x1. Tapos, nakamultiply siya kay g. Okay.
Tapos, meron tayong summing junction dito kasi i-add natin si x2. Okay, so si gx2. Si g tapos si x2. Okay, so minus plus siya dito. So, para ma-produce yung x3. So, napansin nyo, nung in-expand ko siya sa formula, okay, sa expression, okay, via distributive property ng algebra natin. Okay. Yung block diagram ko, ganun yung nangyari. Okay. So na-move ko ngayon ito behind nung block ko na G. Okay. So doon natin malalaman ngayon na equal tong dalawang to. Okay. So ayan siya. Ito tsaka ayan. Okay. So ayan. So that's how we move a summing junction behind a block. Okay. Next. Moving a summing junction ahead of the block. So baliktad naman. Ang gagawin natin is ito. Dadali natin dito. Okay. So eto siya, no? Ang gagawin natin is that, again, hanapan natin ng this is x3. Okay, sorry. This is x3. Okay, so hanapan natin ng equivalent expression sa x3. Okay, so in this case, ang x3 natin is obtained by adding yung product ng gx1, okay, plus or minus x2. Okay. Now, ang gawin natin, algebraically, is i-factor natin yung g. I-factor out natin yung g sa expression na to. Okay. So, we will have now the equivalent expression as g times x1, okay, plus or minus 1 over g times x2. Okay. So, what would happen then? Okay. So, mangyayari dyan is, bali meron tayong x1. Okay. So, ito si x1. I-add ko siya, okay, kay 1 over g times x2. So, si 1 over g is a system. Tapos si x2, signal. Okay? So, plus minus siya. Okay? And then, yung output nila, okay, i-add ko kay, or i-multiply ko kay system G. Okay? So, ito yung magiging x3 natin. Okay? So, itong dalawang ngayon, equivalent ito. Okay? By expression, it involves factoring out yung G. Okay? Pero dito, nangyari is that, na-move natin ito ahead nung block ninyo na G. Okay? So, that is for property number 5. Okay? So, ayan. Ito siya. Ito. Or, ito. Equivalent lang naman itong dalawang to. Okay? Magkaiba lang yung illustration. Okay? So, ayan. Okay, ito. Okay, tsaka ito. Okay. So, ayan. That's the property number 5. Okay? Now, so, nagagalaw na natin yung summing junction. Okay. Next na igagalaw natin, okay, is yung pick-off point. Okay. So, ang pick-off point naman, basically, kumokopya lang to ng signal. Okay. So, ang i-assure lang natin is that kapag lumabas ito, okay, kapag yung pick-off point ginalaw nyo, dapat yung lalabas sa signal sa kanya ay pareho lang. Okay. So, wala naman masyadong derivation dito ng equivalence nila. Okay, i-assure lang natin na pareho yung lalabas na signal. For example, if this is your pick-off point, okay, kung ito yung pick-off point niyo at dadalhin niyo yan dito, okay, magiging ganito, mapupunta yan dito. Okay, ito yung magiging bago yung location ng pick-off point. This is moving pick-off point behind the block. Okay, kaya lang tandaan nyo na nung lumabas yung pick-off point nyo dito, this is x1. Okay, pero dito, pagka lumabas yan dito, hindi na yung x1, x2 yan. Okay. But take note na galing dito, x2, okay, x2 is g times x1. Okay. So therefore, para maibalik ko sa x1 ito, okay, kasi nga x1 yung dapat na lumabas sa kanya. So para maibalik ko sa x1, dapat si x2, okay, divide ko ng or multiply ko ng 1 over g. So kaya kailangan magkaroon ako ng block dito na 1 over g.
para lumabas ulit dito si x1. So that is moving your pick-off point behind the block. Okay. That's property number 6. Property number 7 naman, that is moving your pick-off point ahead of the block. Okay, so dadalhin natin siya dito. Okay. So again, nung nandito siya, ang lalabas sa pick-off point nyo is x2 kasi galing siya kay x2 eh. Okay. So what would happen is kapag dinala nyo ngayon siya dito, hindi na x2 lalabas yan, kundi x1. Okay. So yung bago ng signal yung lalabas yan. So that is x1. Okay. Galing dito, again, galing dito, x2 is again x1, g times x1. Okay. So para maging x2 ito, okay, since x2 nga siya originally, kailangan kong lagyan doon ng block na g para yung lalabas dito na x1, mamumultiply kay g para maging x2 siya. Okay, so that is property number 7. Moving your pick-off point ahead of a block. Okay. So malinaw yung additional for properties ng block diagram algebra. Okay. So, ganito 'yan. Actually, kung mapapansin niyo lang yung kung papansinin niyo lang yung rules. Okay, kung papansin niyo mabuti yung rules. Dalawa lang naman yung ipapalit niyo. Either G or 1/G. Okay, yun lang naman yung idadagdag niyo dun sa kabilang line. Okay. So, halimbawa dito, halimbawa doon sa isa, pinalit niyo G, doon sa isa, papalit niyo 1/G. Tapos, ang ang idadagdag niyong block is actually related dun sa tinalunan na block nung nilipat yung component. Okay, for example ito, okay, ang tinalunan ng pick-off point dito is yung G. Okay, so yung idadagdag nyo dito is basically may kinalaman dito dun sa tinalunan niyang block. Okay, which is G nga. So dito ipapalit natin is 1/G. So, kung ito, hulaan nyo lang ito, at halimbawa hindi nyo ito kabisado, meron kayong 50-50% chance tumama. Basta alam nyo na ang ipapalit nyo is either G or 1/G lang. Okay. Pero, sige, I'll let the video explain. So, ayun. So, basically, kung ako lang, this doesn't require any memorization at all. Okay. Ang importante lang dito is, alam nyo lang yung mangyayari kapag naggalaw kayo. Una, tandaan nyo lang na meron lang kayong dalawang components na pwedeng galawin. Summing junction at saka pick-off point. Pwede nyo siyang ipatalon sa isang block. Okay? So, pwede kayong magtalon or mag-move ng pick-off point o summing junction either ahead or behind the block. Okay, yun lang yung pwede nyo gawing operation. Tapos, ayun lang, tingnan nyo lang yung mga algebraic consequences kapag ginalaw niyo siya para alam niyo kung saan kayo magdadagdag ng kung saan kayo magdadagdag ng mga panibagong blocks para ma-compensate yung changes na ginawa niyo. Okay? So, ganoon lang naman yung parang pinaka-technique dito. Okay? So, yun. Now, from there, let us now work on example 4.2. Okay. So, kitang-kita niyo naman na yung 4.2, hindi readily available yung mga natin, familiar forms natin. Okay. For example, although may makikita kayo ditong feedback. Okay. May makikita kayong feedback diyan. Kaya lang hindi pa siya kasi kailangan niyo munang paghiwalayin siya dito ng summing junction. Okay. Tapos ito ay hindi feedback kasi meron kayong pick-off point dito. Okay. Ito hindi rin feedback kasi meron kayong summing junction, meron din kayong block dito. Okay. So maraming pang complications dito. Okay. So ganito gawin natin dito. Number 1 is para makuha natin tong feedback na to, okay, yung pick-off point dito, dali natin dito sa kabila. Okay, so this is moving a pick-off point behind a block. Okay, so kung dadalhin nyo siya dun, okay, what would happen is, kailangan nyo maglagay ng 1/G2. Okay, kasi if this is V3, kailangan yung lalabas dito, V3 din. Okay, lalabas yung V3. Kaya lang, kapag ginalaw nyo na siya dito, pag yun ay dinala nyo from here to here,
Okay, V4 na yung lalabas diyan. Okay. So, para maano nyo, para ma-compensate nyo yung change na yan. Okay. At lalabas dito ay V3 pa rin. Kasi tandaan nyo, kailangan ang papasok sa jamming junction ay V3. Okay. Take note na ang V4, okay, is basically V3, okay, times G2. Okay. So therefore, ang V3 natin is 1 over G, okay, G2 times V4. Okay, so kaya ito yung V4. Tapos kailangan nyo maglagay dito ng block para maging V3 siya. Okay. So, ayan. So, that is why kailangan natin ilagay itong block na to. Okay. Now, basically, itong pico point to, tsaka itong pico point to, isa lang yan. Okay. So, pwede nyo ngayon i-reduce ito. Lalabas ngayon ito. Naka-parallel form na yan. Okay. Naka-parallel form na yan. Tapos ito, ano to, parallel form na siya. Okay. So, ayun. So, kung parallel form na yan, yung signal na nagpo-flow dito, okay, is basically 1. Parang ano yan, parang meron kayong block dito, tapos ito diretso lang. Okay. Mag-a-add sila sa isang summing junction. Okay. So, since walang nakalagay na block dito, we consider this to be a unity signal. So, para ma-reduce nyo yan into a parallel form, mag-a-add kayo ng ito plus 1. So, 1 over G2 plus 1. Okay. So, ayun siya. Now, yung next next case natin is, tingin ulit tayo dito. Okay. Tingnan natin mabuti na pwede kong dalhin itong summing junction na to dito. Okay. Again, marami kayong solution na pwedeng gawin dito. Pero in this case, mas pinili ng solution na dalhin tong summing junction nyo dito. Okay. So, kung dadalhin nyo yung summing junction nyo dyan, take note lang na ang signal na ang mga signals na ina-add nyo dyan is basically V7, okay, V2 pala. Okay, V2 minus V7 equals V3. Okay. So, pag dinala ko ngayon doon dyan, okay, what would happen is, yan. Pag dinala ko ngayon dyan, this is V7, pero ito, V1 na to. Okay, V1 na yung lalabas dyan. Okay, tapos yung isa pa niyang signal, okay, is yeah. Okay, so and then yung ating V2 is basically ito, V1 times G1. So we will have V3, okay, equals V7 sorry. Ito dito ako nakatingin. So yung V2 palitan natin ng G1, V1, then minus V7. Okay. Now, kung dadalhin ko ngayon to dito, okay, kung dadalhin ko ngayon siya dito, pwede kong i-factor out, bale, yung G1. Okay, pwede kong i-factor out yung G1 para maging V1, okay, minus 1 over G1, okay, times V7. Okay, that would be still V3. So, which means, ilalagay ko yung summing junction ko dito. Okay, ilalagay ko yung summing junction ko dito, basically. V1, tapos, i-connect natin siya dito. Ito, i-connect natin siya dito. Okay, this is negative. Ito yung V7 nyo ngayon. Pero, yung V7 nyo, kailangan dumaan muna sa 1 over G. Okay, 1 over G1. Kailangan dumaan muna sa 1 over G1. So, lalabas ngayon dyan, V7 times 1 over G1. Okay, so negative. Tapos V1 minus 1 over, tapos multiply natin G. That would be V2. Mawawala na to. Kasi magiging V3 na yan. Okay. So, that is why, ito ngayon, pwede kong isama ngayon siya dito. Okay, pwede kong isama siya ngayon dito. And then ito, magiging cascade ngayon to. Which, in turn, magiging ito. Okay. Tapos ito, since wala na to, si G1 tsaka si G2 nakaka-cascade na rin. Okay, so ito na siya. Okay, so lalabas ito ngayon yung panibagong V1 ko. Okay, so ito yung V7 ko kanina.
ito magiging V1 na siya. Okay. So, ayan. Okay. So, next. So, obviously, ito, cascade ito. Okay. Tapos ito, parallel ito. Okay. So, yung cascade niyan, ito. Okay. Yung parallel form niyan, ito. Okay. And then finally, ipi-feedback form natin siya. Okay. So, ginawa dito siguro is nag-ano muna siya, ginawa muna tong H2. Okay. Plus G1, H1. Okay. Divided by G1. Okay. Tapos siya ka pinidback form dito. Okay. So, paki-verify na lang na ito yung lalabas doon. Okay. And then ito. And then after all of this, nakakascade ngayon itong dalawang to. Okay. Nakakascade yung dalawang yan. So, we will have to follow the equivalent single block as this one. Okay. So, that is how we do yung block diagram reduction natin. Okay. So, I'd expect na excuse lang. I'd expect na yung algebra part nun, kaya nyo nang i-verify. Okay. So, ayun. Nakalimutan sasabihin ko. Ayun, I'd expect na yung algebra part nun, okay na sa inyo. Okay. Kayo na, paki-verify na lang ng maigi. Okay? Para at least ma-practice nyo rin yung yung algebra niyo. Anyway, pag-simplify na lang naman na yun, LCD, pag-add ng mga fractions, LCD, um, pag-multiply ng mga rational expressions and so on and so forth. So, siguro hindi naman masyadong burden para sa inyo para i-prove yan. Okay. So far, may questions ba? Okay, so kung wala, let's continue. So, ayun, ang ginamit natin is we move a pico point from here to here. Okay? Tapos we move a summing junction from here to here. Okay, galing dito papunta dito. Okay? And then from there it's all familiar forms na. Okay? Parallel, okay, cascade, parallel, tapos feedback, tapos cascade, and then we arrive at the single transfer function. Okay? So that is for example 4.2. Okay. So tingnan natin tong example 4.3. Okay. Okay. So ang pwedeng plan of attack natin dito is ito, dali natin dito. Tapos itong summing junction, dali natin dito. What would happen is that magkakaroon kayo ng parallel na H2 at saka H1. Tapos magkakaroon kayo ng cascade na G1, G2, G3 at saka G4. Okay. So yun yung isang pwedeng plan of attack natin dito. Okay. So gawin natin kung ito, dadali natin dito. Okay. Kung ito, okay, kung ito ay dadali natin dito. Okay. What would question? Kung yung pick up point na yon ay dadalhin ko dadalhin ko sa dito. Okay. Magdadagdag ako ng isang block dito. Okay. Magdadagdag ako ng isang block dito. Question. Ano yung transfer function ng block na idadagdag ko? Pakisagot sa chat. Pwede natin Kung ililipat ko yung pick up point from here to here, okay, yung kinulayan ko, okay, magdadagdag ako ng isang block dito. Okay? Magdadagdag ako ng isang block dyan. Okay. So, the question is, ano yung transfer function ng block na idadagdag ko? So, we have a couple of 1 over G force. Okay?
Yung iba, wala ba may sasagot? Sige, check natin ha. Happen is, ayan. Sabihin natin ito ay ay x. Okay. Sabihin natin x ito. Okay. So, pag dinala nyo siya dito, okay. So, dapat x din yung lalabas dito, no? Okay. Ngayon, pag dinala nyo yung sa aming point dito, o sa pick up point dito, okay. What would happen is, ang lalabas dito is y. Okay. So, kailangan nating ano natin yan. Kailangan natin lagyan ng block dito. Okay. Para madala natin siya doon. Okay. So, since gusto natin x na lumabas dito at y ang lalabas dito, ang ilalagay natin dito is 1 over g4. Kasi take note that y is g4 times x. So, kung x yung gusto natin palabasin dito, okay, x yung gusto natin palabasin dito, kailangan natin i-divide yung y sa g4 para lumabas dito x. Okay. So, this is now 1 over g4. Okay. So, ito na siya. Wala na ngayon to. Okay. So, maganda to kapag pencil yung gamit ko. Wala akong pencil ngayon. Okay. So, that's 1. Okay. That's 1 na magagawa natin. Okay. So, nandito na ngayon yung ating summing junction. Okay. Next. What we do next is itong summing point na to. I mean, pick-up point pala to. Okay. What we do next is itong summing junction na to. Dali natin dito. Okay. Behind, ahead ng G2. Okay. So, in that case, okay. So, ano yung block na idadagdag natin? Ayan. Ayun. Ano yung block na idadagdag natin? So, kapag itong summing junction na to ay nilipat ko dito, magdadagdag ako ng block dito. Ano yung transfer function ng block na idadagdag ko? Hello? Dinig ba ako? Okay. So, ayun. Yun yung tanong ko. Pag nilipat ko ito, dito, okay, meron akong block na idadagdag dito para ma-compensate yung change. Okay. So, ang question is, ano yung transfer function ng block na idadagdag dito? Answers on chat. H1 over G1. Okay. Yung block lang na idadagdag ko, I read it wrong. H1 over G2 pala, sabi niya. Okay. Other answers? Meron pa bang ibang sagot dyan? Again, take note ano yung tatalunan kong block? Ano yung block na dadaanan ko? So, kung ano man yung block na dadaanan ko,
yung block na idadagdag ko ay may kinalaman dun sa block na yun. So, ano yung transfer function ng block na idadagdag ko? Dito. Mukhang dito kayo nahirapan ah. G2 yung i-skip. Ano yung idadagdag ko? Sige, yung iba. Ano ba ang opinion ng iba? Check natin ah. So, ito. Dadali natin dito. Okay. So, ayan. So, sabihin natin ito ay x2 at ito ay x1. Okay. Pag dinala ko ito dito, okay. So, ito na yung magiging x2 ngayon. Okay. Sorry, hindi pala yung x1. Ito pala yung x1. Okay. So, ito yung magiging x2 ngayon. Okay, ito. Kasi x2 ito eh. So, magiging x2 rin to. Pag dinala ko ito dito. Okay, kaya lang, ang output kasi niya kasi dito, okay. Ang output niya kasi dito is basically x2 plus x1 G2 x1. Okay? So, yung output niya dito is x2 plus G2 x1. Okay? So, para magkaroon ako ng parehong output kapag wala na to, okay? Ito na yung ano, yung G2 ngayon, okay, is directly mag-a-add si ano, si x2, okay? Tsaka ito. Kaya lang kailangan maglagay ako ng block dito. So, ito na siya. Maglagay ako ng block dito na 1 over G2. Okay? Para what would happen, this is x2, x2 times 1 over G2 plus x1. Okay? Times G2. So, lalabas pa rin dyan is x2, okay, plus G2 x1. Okay? Again, ang titingnan nyo mabuti is kung ano yung tatalunan ng change na gagawin ninyo. Okay? Yung tatalunan nung pag paglilipat ko nung summing junction from here to here is itong G2. So yung idadagdag kong block dyan, either G2 lang yan or 1 over G2. Okay, so mabe-verify nyo yan kapag kinuha nyo yung mga signals. Okay? So kung ano lang yung tatalunan kung ano yung idadagdag yung block has something to do with the block that is being skipped. Kung ano yung tinalunan niya. Okay, yun yung tatandaan nyo dito. Okay, tuloy natin to. So, ayun. So, ito na ngayon yung magiging itsura ng block ko pagkatapos nung ginawa kong mga changes na yun. So, ito na siya. G2 ito 1 over G2. Okay. So, obviously ito, cascade ito. Okay, cascade ito. Ito ay cascade din. Tapos itong dalawa parallel. Okay. Tapos itong tatlo, cascade ito. Okay. So, mare-reduce natin ngayon yan sa ganitong form. Again, ulit natin cascade ito. Okay, cascade yan. Cascade ito. Tapos cascade din ito. Okay. Tapos itong dalawa. Okay, ito tsaka to. Parallel. Okay. So, ayun. Yun yung i-workout natin. So, kung cascade ito, this is H2 over G4. Ito naman kung cascade ito, this is H1 over G2. Okay. H2 over G4, tapos H1 over G2 ito. Ito naman, yung kung cascade ito, this is G2, G3, G4. Okay. Tapos kung parallel ito, itong dalawa. Okay, that would be H2 over G4 plus H1 over G2. Or gawin na natin siyang G2, G4. This is G2, H2
plus G4 H1. Okay? Tama ba? Ayan. Okay. So, correction pala. Kasi hindi ko napansin, negative pala tapos positive yung isa. Okay, so magkaiba pala sila ng sign. So, dapat negative ito. Okay, so if this is negative, this should be uh, negative G2H2. Okay, plus G4H1. Okay, so ayan. So, ito na yung bagong block diagram natin ngayon. So, nakalimutan ko pala yung H3 dito kanina. Kung in case you're wondering, nakalimutan ko yung H3 dito kanina. Okay, may H3 pala dito. So, ito siya. Okay, so ito na yung bago nating block diagram ngayon. Okay. So, dito, puro ano lang to, puro familiar forms na lang to. So, basically, ipi-feedback natin ito. Okay, ipi-feedback form natin. Tapos, yung results niyan, ika-cascade natin dito. Tapos, yan natin, ipi-feedback natin dito para maging single block siya. Okay, take note lang na galing dito, okay, galing dito na negative G2, H2 plus G4, H1 over G2, G4. Pinactor out ko yung negative kasi gusto ko negative feedback siya dito. So, pinactor out ko yung negative nito para maging negative feedback siya dito. Okay? So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon is i-feedback form natin ito. Okay. Feedback form dito. Okay. Tapos yung magiging result na ikakascade natin dito. Tapos feedback ulit. Okay. So, unahin natin yung feedback form. Okay. So, basically, that's G2, G3, G4 divided by 1 plus kasi negative feedback. G2, G3, G4 times ito, G2, H2 minus G4, H1 divided by G2, G4. Okay, so makakancel natin to, tsaka to. So magiging ano lang siya, G2, G3, G4. Okay, divided by 1 plus G3 times G2, H2 minus G4, H1. Okay? So, yun yung feedback form nito. Then, makakascade siya dito. So, i-multiply na natin yung G1 ng direkta. Okay? And then, ito, i-feedback natin dun sa H3. Okay? So, ito, okay? So, G1, G2, G3, G4 over 1 plus G3 times G2, H2 minus G4, H1. Okay. All over 1 plus ito multiply to H3. So this is G1, G2, G3, G4 divided by G3 times G2. Sorry. And G3, G2, H2 minus G4, H1. Okay. Multiply to H3. Okay. So, simplify na lang natin ito. Okay. So, para ma-simplify yan, take note na ito appears as a so yun, nakalimutan ko pala yung 1 plus dito. So 1 plus kasi itong buong numerator to times H3. Okay? So ayan. So may nakalimutan ko yung 1 plus. So ngayon, it appears now, okay? It appears now na ang LCD nitong nasa ilalim is basically 1 plus G3 G2 H2 minus G4 H1. Okay, which is basically ito, yung nasa taas. Yung denominator yung nasa taas. G2 H2 minus G4 H1. So basically mamaya mapagka-cancel ko rin yan. Pero yung nasa taas ito is G1, G2, G3, G4. Okay? Tapos yung nandito is since ito ay naka-LCD ito, i-multiply ko dun sa 1. So this is 1 plus G3 times G2 H2 minus G4 H1. Okay. Ayan. 1 plus G3 times G2 H2 G4 H1. Okay. Plus G1 G2 G3 G4 H3.
Okay, so magka-cancel ngayon ito, tsaka to. So, may iwan ngayon sa ano natin. Okay, may iwan sa ating ano is basically, okay, zoom out natin para mas kita. Ayan. So, ang may iwan ngayon dyan is T of S na to bale. Okay. That's G1, G2, G3, G4 divided by 1 plus, expand natin, no? G3, G2, G3, excuse me, H2 minus G3, G4, H1. Okay. Plus G1, G1, G2, G3, G4, H3. Okay. Yan yung magiging single transfer function natin. Okay. So, ito ngayon siya. So, G1, G2, G3, G4, 1 minus G3, G4, H1. Okay. Plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4, H3. Ayan, ito siya. Okay. So, summarize natin yung ginawa natin. Okay, summarize natin yung ginawa natin. So, galing dito. Okay. Again, galing dito. Zoom out natin. Okay, so galing dito. Itong pick up point dito, okay, ginalaw natin para mapunta siya dito. Tapos yung summing point, nilagay natin doon. Okay, so in turn, that um, that would require us na magdagdag ng G4 dun sa line na yun para ma-move natin yung pick up point dito. Tapos magdagdag ng 1 over G2. Okay, para magalaw natin yung ano, yung summing point dito. Okay. So from there, we will have ito as cascade, ito as cascade, tas ito as cascade. Okay. So pag kinascade natin yan, again, this is GH2, G4. Okay, tas this is H1, H2 over G4. Ito naman H1 over G2. Ito G2, G3, G4. Okay. Ngayon, itong dalawang to parallel. Okay, itong dalawang to is parallel. So kung parallel ngayon yan, ma-add natin siya this way. Okay, so yung H2 over G4 na negative, negative yan dito. Okay, tapos yung plus, positive siya dito. Okay, plus H1 G2. Okay, so mag-add siya as G2 H2, negative G2 H2 plus G4 H1, tapos over G2 G4. So ito ngayon, yung parallel combination, yung parallel nito, at saka yung cascade nito na G2, G3, G4, magiging ito na siya. Okay, so ngayon ito, pinactor out natin yung ano, pinactor out natin yung negative nito para maging negative feedback siya. Okay, so G2H2 minus G4H1 over G2 G4. Okay, tapos ito yung G2 G3 G4. So ngayon, pag ito, ginamitan ko ng feedback form. Okay, ito ngayon siya. So G2 G3 G4 all over 1 plus, dahil negative feedback, G2 G3 G4 times G2 H2 minus G4 H1 divided by G2 G4. So makakancel natin yung G2 tsaka G4. Okay, sa numerator tsaka sa denominator, may iwan dyan G3. So ito yung magiging simplified form nila. Ito lang muna, wala pa yung G1. Okay, pero since ang mangyayari is kapag ito naging single block, nakakascade siya ngayon sa G1. So mamumultiply ngayon yung G1 doon. Okay? And then from there, meron na lang tayong block na ganito. Okay? So, ito na lang yung block natin. R, Y. So, ito ngayon, ito yan. Okay, itong transfer function nito is ito. Tapos ito, H3. So, ngayon, pag i-feedback form natin siya ulit, okay, finally, we will have this. So, ito, divided by 1 plus ito. So, may 1 plus siya dito, no? Okay, times H3. So, ngayon, pag simplify natin ito, take note na yung new denominator nito is pareho nito. So, makakancel ko siya. And then, mamumultiply natin siya dito. Okay, so mamumultiply natin siya dito. Okay, so in that case, we will have this one. Okay, so makakancel natin yung parehong denominator kasi parehong denominator niya.
And then finally, from there, i-expand na lang natin itong nasa denominator. Itong nasa denominator to, i-expand na lang natin. So, ito siya. So, this is now yung equivalent single block transfer function natin. Okay? So, okay. So, andyan pa ba kayo? Raise hands nga kung andyan pa kayo. Okay, so good. So yung the rest of the video, kasi may 50 seconds pa yun, the rest of the video would actually just say na as an exercise, kayo na gumawa nung kasunod na example. Yung last example dun sa ano na yun, sa section na yun. Okay, which is this one. Okay, yun lang yung sasabihin ko dyan. Tsaka preview nung next lesson, bale. Okay. So, yun. Tulad ng sasabihin ko doon, please do try to work on this example para medyo ma-practice kayo. Okay. Ito naman na yung sagot niyan. Okay. This should be the answer. So, try nyo mapalabas tong answer na yan. Okay. Also, sa mga estudyante ko sa laboratory, tomorrow, pag-uusapan natin sa yung activity 5 ninyo. Okay, which is about this. Okay, pero yung octave solution niya. So sa ngayon, hindi mo na ako magbibigay ng octave solution. Pero bukas pag-usapan natin yung octave solution nito sa laboratory. Okay. So para medyo magamit nyo rin siya. Okay, sa quiz or sa exam. Okay, para dito sa lecture. Okay. So ayun. Now, meron pang isang problem dito. Actually, baka nasa homework nyo. Hindi ako sure kung nasa homework niyo. Pero again, this is your homework. So sana alamin nyo kung paano siya gagawin. Ito, yung multiple outputs tsaka multiple inputs. Okay? So pag meron ka multiple inputs tsaka multiple outputs, paano kayo magsisimplify ng block diagram? Tapos paano nyo makukuha itong transfer function nito? Okay. So again, that's in your homework. So try nyo kung paano siya ma-solve. Okay? Or alamin nyo kung paano siya ma-solve. Okay? So ayan. So far, may questions ba? Okay. So mukhang wala namang question. So let's continue. Okay. Let's continue with the next section, which is analysis and design of feedback systems. So this time, since meron na tayong way para ma-reduce ang isang feedback system into a single block, pwede na tayo may capability din tayo mag-analyze ng complex system. Pero this time, ang i-analyze, ang titingnan pa lang natin doon sa ating system is yung kanyang transient response. Okay. So basically, nag-iiba yung behavior ng isang component o isang transfer function kapag meron na siyang feedback. Dahil nga dun sa simplification process na na-encounter natin in the previous section. Okay. So for example, meron kayo nito. Okay, meron kayo nitong nasaan ba ako? Yun. Dapat dito pala tayo. Okay. So for example, meron tayong system na ganito. Okay. Meron tayong component na ganito. Kung open loop 'yan, alam natin na yung K, okay, walang kinalaman dun sa sa response. Okay. Again, from the previous chapter, napag-usapan natin na ang response ninyo or ang bilis ng response ninyo tsaka yung shape ng response ninyo has something to do with the poles of the system. Okay? So, kung poles yung pinag-uusapan natin, alam natin yung K, wala sa denominator. So, wala siyang kinalaman sa poles. Therefore, wala siyang kinalaman sa response. Meron siyang kinalaman pero konting-konti lang yung influence niya. Okay? And by the way, since ganito yung transfer function natin, do you have any idea kung anong component ang kino-consider natin sa analysis na to? Based dun sa general form ng kanyang transfer function.
Ano kayang component itong dinidescribe ng system ng transfer function ay ganito? Okay. Napag-usapan natin sa system modeling. Anyone? Component. Pag sinabi mo component device, ano, tangible na ano na gamit. PID. Napag-usapan na ba natin ng PID? Component talaga ha. Operational amplifier, hindi. Kalimutan nyo na yung motor nyo. Di ba ang transfer function ng motor natin is KT over RA times 1 over Jm divided by S times S plus 1 over Jm times Dm plus KT over RA times KB. Di ba ito is a bunch of constants na equal sa K. Tapos ito is another bunch of constants na equal sa A. Binanggit ko yan dati, di ba? Okay. So kapag ganyan, again, pagka ganyan yung forma ng transfer function ninyo, isa sa mga unang components na may isip nyo dyan, isa motor. Okay, isa transfer function ng motor. Okay. Now, so kapag naka-open loop yan, tulad na sinasabi ko kanina, kapag naka-open loop yan, alam natin yung K, okay, yung parameter K has nothing to do with with the type of response. Okay. Pero mag-iiba yung usapan kapag nilagyan natin siya ng feedback. Okay. Usually, ginagawa natin yan na maglalagay tayo ng feedback kung ang gusto nating output ay position. Okay, angular position. Kasi kapag ginagamit natin ng motor, pagka naka-open loop siya, usually, ginagamit natin siya for its velocity. Okay, ang output nun is velocity. Okay, pero kapag gusto nyo yung position, isa sa mga pwede nyo gawin is to actually put a feedback para ma-measure nyo kung nasan yung motor nyo. Okay? So ngayon, may feedback na siya. Okay, may feedback na siya. What would happen? Pag ito, kasi gusto natin siyang i-analyze, gusto natin i-analyze yung transient response niya eh. So kung gusto natin i-analyze yung transient response nung ating system, kailangan gawin natin siyang closed loop. Okay, kailangan gawin natin siya single block. So ngayon, itong system na to, pag sinimplify natin into a single block, ito yung lalabas. Tama ba? Okay. Verify nyo na yan yung magiging closed loop transfer function ng system sa figure 4.5. Okay. Now, which clearly now shows na yung K ninyo has now an influence dun sa type of response. Okay. Meron na siyang kinalaman sa type of response ngayon. Kanina wala. Kung open loop natin siya gagamitin, walang kinalaman yung K sa type of response. Pero ngayon na siya ay nasa denominator na, may kinalaman na siya ngayon sa type of response ng ating system. Okay, paano siya magkakaroon ng influence? Okay. Halimbawa, pag sinet nyo yung K nyo between 0 and A square over 4. Okay, pag sinet nyo yan sa 0 and A square over 4. Tapos kinuha nyo yung roots nito. Verify nyo ha. Pag sinet nyo yung, halimbawa, pili kayo ng value, any value between 0 and A square over 4. Okay. Tapos sinet nyo yung K nyo doon. Okay. Pag kinuha nyo yung poles nun, okay, yung poles nyo, malolocate nyo or makakarakterize nyo as real and distinct. So, ano ang type of response kapag ang poles ninyo ay real and distinct?
Anong type ng response meron ang system ninyo? Kapag ka ang system poles niya ay real and distinct. So pag real and distinct, meron tayong overdamp system. Okay? So ngayon, kung overdamp siya, okay, what would happen is, ayun, yung response niya, walang overshoot. Okay? Pero what happens is that, kapag ang K nyo, sinet nyo sa eksaktong A square over 4. Okay? Pag sinet nyo yan as A square over 4, what happens is, magkakaroon siya ng double pole. Magkakaroon siya ng real double pole. And in that case, ano yung type of response na meron siya? Pag meron siyang real double pole. So, meron kayong critically damped system. Okay? Now, finally, pag sinet nyo yun yung K ninyo, greater than A square over 4. Okay? Pag sinet nyo yung gain ninyo, greater than A square over 4. What happens is that yung poles ninyo, mag-change from double pole, real double pole, magiging complex conjugate siya. Okay? Magiging complex conjugate poles yan. Okay? So, kapag naging complex conjugate siya, alam natin na yung ating response magiging underdamp. Okay? Magiging underdamp siya. Okay? And here's the thing. Kung ito yung poles ninyo sa umpisa, when K is set to 0, okay? Yung poles ninyo, lumalapit yan hanggang sa mag-meet yan somewhere, okay? When your K is A square over 4. Okay? Tapos, kapag tinaasan nyo pa sa A square over 4, magiging ganito siya. Okay? So, constant yung real part niya, okay, pero nagbabago yung imaginary part. Okay, so alam natin, okay, pag binalikan nyo yung, or kapag tingnan nyo yung lesson nyo dun sa, dun sa recorded lecture at medyo na-absorb nyo siya, malalaman nyo na kapag constant yung real part ng pole ninyo or yung sigma d ninyo, okay, pag constant yan, okay, constant din yung settling time nyo. Okay? Pero, since dito, ang nagbabago is yung omega d o yung imaginary part ng pole nyo, okay, yung TP ninyo, nagbabago din. And in this case, tumataas yung omega d ninyo. Kasi umaangat siya eh. So therefore, yung value ng imaginary part nyo, tumataas din. What happens to your TP in that case? Pag tumataas yung omega d. Alam ko na, discuss ko pala to last Tuesday. What happens to your TP when omega d is increasing? Nag-i-increase ba ang TP or nagde-decrease? Pag nag-i-increase ang omega d ninyo, what happens to your TP? Or peak time? Nandiyan pa ba kayo? Hindi na wala nakasagot ah.
Okay, good. Magdi-decrease. Okay. Ano ba yung pertinent formula na kailangan nating malaman para doon? TP is equal to pi over omega d. O di obviously, inversely proportional sila, di ba? So kung nag-increase yung omega d ninyo, okay, nag-increase yung omega d ninyo, dapat yung TP ninyo magdi-decrease. Therefore, bumibilis yung peak response ninyo. Okay? And in that case also, sumasabay na bumababa rin yung DR. Okay? Kasi lumalaki yung angle eh. Mapapansin nyo na lumalaki yung theta. Okay? Kapag ka nag-increase yung omega d. So kung nag-increase yung omega d, nag-increase din yung angle, yung DR ninyo bumababa. Okay? At kapag bumababa yung DR ninyo, yung response nyo mas nagiging oscillatory. So bumibilis yung peak time, pero mas nagiging oscillatory siya. Okay? So malaki yung kinalaman ngayon yung K. Malaki yung kinalaman ngayon nung K dun sa response niyo. Kasi nakokontrol by actually controlling K, okay, by actually setting K, nasa-set nyo rin kung gaano kabilis or kung gaano kabagal yung peak time niyo, and at the same time nasa-set nyo rin kung gaanong oscillation yung meron dun sa system niyo. Okay? So yun yung nagagawa ng feedback. Okay? So nababago ng feedback yung open loop response in a manner na predictable naman. Okay? Mape-predict naman natin. Okay? Pero iba lang talaga siya dun sa open loop response natin. Okay. Now, let us have this as an example. Okay. So, analysis lang ito. Let us find the peak time, percent overshoot, settling time, and rise time. Okay. So, tandaan nyo yung formula sa pinag-usapan natin sa last chapter, pag-apply lang yan sa underdamped system. Okay. So, ibig sabihin, kailangan, pagka ito, ginawa nating closed loop form. Okay? Kailangan yung system niyo, yung resulting system niyo underdamped para magamit niyo yung formula para mahanap yung peak time, percent overshoot, settling time, and rise time. Pag hindi siya nag-underdamped, hindi niyo magagamit yung mga formulas. Pero hindi ibig sabihin wala kayong makukuhang value. Well, for sure wala kayong percent overshoot, tsaka wala kayong peak time. Okay? Dahil kung overdump yan, hindi naman mag-overshoot yan eh. At hindi rin naman siya mag-peak. Okay? Pero meron kayong settling time tsaka rise time. Okay? Kung overdump siya or critically dump siya. Okay? So, again, lahat ng mga formulas na kinuha natin in the last chapter applies only to underdump case. Okay? So, ito. Nito? Anong closed loop transfer function ito? Equivalent closed loop transfer function ito. Ulitin ko kapag wala kayong nakitang block dito, okay, pwede nyo palitan niya ng block na 1. So, yan yung tinatawag nating unity feedback system. So, what would be the closed loop transfer function for this system? Or the equivalent closed loop transfer function? So, that would be 25. Okay, verify nyo 25 over S square. Okay, plus 5S. Okay, plus 25. Okay, very good. Now, question, paano ko malalaman kung ito ay underdamped or paano ko malalaman kung underdamped to o hindi? Kung ito ay underdamped system o hindi. How do I know?
if dr is between 0 and 1. Ano ba dr nito? Pa-compute nga kung ano yung dr nito. Point 5. Okay. So that is 5 divided by 2 times 5. Okay. Yung 5 sa taas is yung ito. Tapos yung 5 dito sa baba. So yung calcio. Ayan. Yung 5 sa baba, itong 5 na to sa baba, is yung square root ng 25 dito. So yeah, 0.5. So since ang dr nyo is 0.5, so underdamped na siya. Okay. So from there, makukompute nyo na yung ano. Obviously, ang omega n nito is yung square root nito, nitong last term. So which is 5. Okay. So from here, makukompute nyo na itong mga to. Okay. So yun. And another way to actually know kung siya ay underdamped is through its roots. Okay? So, pwede natin kunin yung roots nito. Okay? So, yung poles pala, sorry. 1, 5, and 25. Malalaman natin na yung poles niya ay nasa negative 2.5 plus or minus 4.3301. Okay? So, ang poles pala niya ay nasa negative 2.5, okay, plus or minus J ng 4.3301. Okay? So from there, actually, from there, makukompute natin ngayon yung ano, makukompute natin yung TP, okay, which is pi divided by yung imaginary part ng pole ninyo, which is 4.3301. So you'll have 0.726 seconds, okay? Yung ating percent overshoot is 100 E raised to negative pi times sigma d 2.5, okay, divided by omega t 4.3301. That should give you 16.303%. Okay. Ang TS natin is 4 over sigma d, okay, which is yung real part ng pole ninyo. Okay, so that should give you 1.6 seconds. And then yung TR is yung 1.76 dr cube minus 0.417 dr square plus 1.039 dr plus 1 divided by omega n. Okay? So, ayun. So, that's how we analyze this system. So, that's example 4.5. 4.6 pareho lang naman nung ano. Pero again, check nyo muna lagi kung siya ay kung siya ay underdamped. Kasi baka mamaya hindi siya underdamped eh. Tapos gamit kayo ng formula. Anyway, pag gumamit kayo ng formula tapos hindi siya underdamped, yung ibang formula nyo mag-error. So alam niyo na pagka yung formula niyo nag-error dahil yun sa mali yung gamit na dahil baka hindi siya underdamped. Okay, so the example 4.6. Yung example 4.7 tsaka yung 4.8 or baka yung example 4.7, gawin ko na lang to dun sa recorded lecture. Okay, medyo mahaba-haba kasi ito eh. Okay. I leave 4.8 it as your exercise. Okay. Itong 4.9 na lang. Gawin natin itong 4.9. Okay. So, itong 4.9, design kasi ito. Okay. Which means, para ma-meet natin yung certain time response requirement. Okay. Which in this case is 10% overshoot. I-design natin yung system natin. Okay. So, drawing ko muna siya. K over S times S plus 5.
Okay. So, ito siya, no? Now, we wish to design this system, okay? We wish to design this system so that the step response would respond with a 10% overshoot. Okay? So, pa-compute nga kung anong DR ang magko-correspond sa 10% overshoot. What DR would correspond with the 10% overshoot? Anyone? Anong DR ang magpo-produce ng 10% na overshoot? Pakibigay in 4 decimal places. Ano nangyari? May nagko-compute ba? .9103. Parang ang laki. Ay, sige nga. Check nga rin natin. Baka tama naman. That's 100. Ay, hindi. That's 10. Equal 100 e raised to negative pi alpha x over square root ng 1 minus alpha x square. Nakapasa na, kung gusto nyo 0.1 yung ginamit, tatanggalin nyo yung 100 dito. Okay? Kung 0.1 yung gagamitin niyo, tanggalin nyo yung 100 dito. Kasi naka-percentage siya talaga eh. Okay, so shift solve natin to. Ayun, 0.5911 or 0.5912. Paki-check yung mga calculations niya. 0.5912. Okay. Ano yung closed loop transfer function na equivalent dito?
Yung closed loop transfer function. Anong equivalent closed loop transfer function ito? So you have T of S equals K over S square times plus 5S plus K. Okay? Now, paano natin i-relate ito tsaka to? Okay, paano natin i-relate yung transfer function nyo tsaka yung dr? We know na yung dr ninyo is A over 2 omega n. Okay, and that omega n is square root ng K or square root ng B. Okay, which in this case is square root ng K. Okay, so ito ngayon, pwede natin ilagay dito. Okay, so that we will have 0.5912 equals, ang A natin, okay, is basically 5, yung, yung coefficient ng second term. So this is 5 over 2 square root ng K. So ang K natin is basically 5 over 2 times 0.5912 square. Okay? Pa-compute nga nito kung ilan yan. So 17.88 or lagay natin sa 17.9. Bali 3 significant figures. So para ma-meet nyo yung yung specification na 10% na to, kailangan i-set natin yung K natin sa 17.9. Okay? So mabe-verify natin yan kung meron tayong kung masisimulate natin siya using for example Octave or MATLAB. Okay? Pero for now, hindi mo natin siya gagawin. Okay? So ayun. So basically, medyo natapos na natin itong part na to. Okay, itong 4.2. Okay, so ang kulang na lang natin i-discuss is 4.3, which bibigay ko na lang sa inyo through a recorded lecture. Okay, pero magbibigay pa rin ako ng recorded lecture para dito sa 4.2. Okay. So ayun. May questions ba? Okay. So next week, bali since naka-postpone lahat ng natin, naka-postpone lahat ng activities natin for next week, pati yung mga due dates. I'm thinking kung anong pwede natin gawin sa synchronous session natin next week. Pero pag-isipan ko muna. Pero it's likely na baka mag-meeting tayo para sa midterm exams. Okay, baka mag-set ako ng meeting to orient you sa para kung paano natin sasagutan yung midterm exams. Pero pinag-iisipan ko pa kasi kung paano exactly gagawin yung midterm exams. Okay? So, pero kung katulad lang siya nung quiz ninyo, hindi natin kailangan mag-meeting. Okay, pero I can dedicate yung next week, okay, para sa mga ilang bagay. Like for example, pag-usapan natin yung mga submissions ninyo. Okay. And ayun. By the way, inunlock ko na yung mga inunlock ko na ulit yung mga activities ninyo. Okay. So, kung may at yung iba doon hindi ko pa na-checkan. So, kung may time pa kayo, you can work on the tapos submit niyo na ulit para pagka magse-set ako ng checking during yung midterm exams niyo. Okay. So, at least bago dumating yung time na mag-check ako, okay na yung mga submissions niyo para cleared na kayo para dun sa Okay. Unless mag-comment ako na hindi okay yung submission niyo. So, ayun. It's possible na pwede kong i-reject. Sorry. Pwede kong i-reject yung submission niyo. Okay. So, ayun.
So, kung wala ng questions, I think we can we can dismiss na. So, at least 1 minute lang yung overtime natin ngayon, hindi katulad ng dati. Okay, so ayun, thank you for attending today's meeting and just kindly leave the meeting na lang. Okay. Thank you.